Hello, hello mga inday, mga tada! Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. So, hello mga inday, mga dudong, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga inday. Kumusta kayo? Kung nakikita nyo, bakit dito tayo nag-intro ngayon? Kasi hindi ako pwede daw mag-intro mga inday kasi yung mga bata tulog pa. And then ngayon, dito ako kasi maglalaba tayo ng mga dala namin doon sa yung naligo kami mga inday. Si Dodong naglagay sa daw. Si Dodong lang naglagay dito mga inday, sinampay lang niya pero hindi namin nilabhan. So sabi ko sa kanya, labhan natin yun. Uy, kay alam niyo yung towel namin mga inday, iwan ko kung bakit mura siya baho, batong. Uy, mura mag kuan ganin mo buog ug baho. Kaya kailangan ko siya So kailangan ko siyang labhan mga inday at saka yung mga ng mga bata, sinuot nila kahapon. Hindi pwedeng hindi ito labhan. Tapos ito, tapos ko na yan nilabhan mga inday, kailangan ko na lang yan tupiin. Kaya maaga akong nag-gising kasi marami tayong gagawin ngayon mga inday. And then I don't know kung magluluto ba ako ng pancake. Siguro hindi na lang kasi alam ko sa mga bata ang gusto nila yung parang medyo salty. Ganyan. Then, pasensya na kayo mga inday kahapon, yung vlog ko kahapon. Wala ako masyadong event kahapon mga inday. Yun lang, naligo na kami. And then, kahapon mga inday. Hindi din ako comfortable sa suot ko. Pero, sabi naman ni Dodong, kailangan ko daw sanayin yung sarili ko. Wala na daw ako sa Pilipinas. Kasi feeling ko mga inday, parang may self-pity pa rin ako. Yes, hindi feeling. May self-pity talaga ako mga inday. Lalo na yung mga lalo na yung mga benching ko sa akin, mga kagid-kagiran mga inday. Pero dito kasi, wala silang pakialam. So sabi ni Dodong, sanayin mo na wala ka na sa Pilipinas, dito ka na sa Europe. So yung mga tao dito, walang pakialam. Diyos ko mga inday, kung pwede ko lang i-vlog doon sa loob ng sa shower. As in, totally wala mga inday, hubot-hubad yung mga tao doon. Kaya naisip ko, oo nga, kasi tingnan mo nga sila, wala silang pakialam. Pero sa Pilipinas, hindi man lahat hindi man lahat ng lugar kasi baka sabihin nila, sa Pilipinas ganito ganyan. Basta mga inday, may mga tao, hindi ko nila lahat na mga Pilipina, ganyan yung ugali, mentality, hindi. Pero doon sa atin, pag makakitag, maghubad ka doon sa harap nila, kahit na babae, ganyan, ang pangit na sa paningin nila, ang lona ng dignidad mo, ganyan mga inday. Pero dito, never kang makakarinig dyan, ganyan. Tapos, may nakita nga ako doon sa mga bata, parang 10 years old pa to. Mura man to, bago pa na musak nga. Yung tipong bago pa, mura man ni mga bataan di pa man ikabalo na pa man ni mga gatas sa ilahang mga labi, oy. Pero mga inday, naghahalikan na sila. Wala ding pakialam yung mga tao doon sa atin. Sasawayin na yun. Hoy, ano saman mo? Kapangabata pa niyo, ganito, ganyan. Dito mga inday, mind your own business. Parang ganyan sila dito. Mind your own life. Ganyan mga inday. Kaya nakaka-appreciate ako dito. At saka mayroon din nagsasabi, inday, dyan daw sa Finland, the happiest country. So, hindi ko masasabing yes mga inday. Depende siguro sa taong titira dito. May mga taon, kahit na happiest country pa yan, kung yung nakatira, hindi naman malipayon, di ba? Depende yan sa tao na nakatira dito. Ako naman mga inday, sobrang saya ko na ngayon. Not like the past month. English! Na yes mga inday, not like the past month na medyo lonely ako. Pero ngayon, I want to develop myself. Ka-bright niyan. Uy, kasi marami nagsasabi, English ka lang day. Uy, bahala namang grammar. Unsa na diha. Ang importante ay mahalaga. Sabi niya mga inday, kuan lang yung na-develop ko na yung sarili ko. Naging okay na ako. Hindi na ako masyadong lonely kasi may mga kaibigan na din ako. Ganyan. So, chini-cheer up ko yung sarili ko mga inday na may time man na minsan may bumubulong sa akin, and then ino-open up ko kay Caleb na ito yung naramdaman ko. Sabi ni Caleb na ano daw ang dapat namin gawin, pwede ba daw kami pumunta sa psychiatrist, not basta mga ingon anak mga inday na hindi porkit na pupunta tayo doon, buang na tayo, magpapacheck lang tayo sa ating mga health sa mental disease mga basta yung mga inday, ganyan. So, yan. And then, maraming salamat din sa mga taong nag-aano sa akin, nag-cheer up sa akin, mga inday. Pindutin na natin to. Ilagay natin sa,
42 minutes. Ganyan na. Tapos magtatapon ako mga inday ng basura kasi ang daming basura kasi yung mga bata kumakain sila ng ice cream. So at least, open natin to. So at least mga inday, hindi na katulad dati yung ugali nila na kahit saan-saan na sila magtapon. At least ngayon alam na nila yung basurahan, kailangan talaga nilang umano, kailangan nilang pumunta ng basura para itapon. Nung first vacation nila dito mga inday, hindi sila ganyan, walang ugali nila na ganyan. Basta kay itapon nila dyan sa gilid, ganyan. So napakasaya ko din mga inday kasi yung nanay nila, tinuturuan sila na pag doon ka kina Eileen, dapat ganito yung gagawin ninyo. Kasi yung mga bata mga inday, as in sobrang napakabait, hindi sila basta-basta na magkaraw-karaw lang dyan sa loob ng bahay. Hindi sila pwedeng magkuha-kuha ng kung mga ano-ano. Kung hindi mo sasabihin, okay, kunin mo yan, okay lang, ganyan. Hindi sila ganyan mga inday. Parang nag-aantay sila sa aking information. Katama ba yan? Basta yan mga maninay. So, ako na-appreciate ko ang mga ganyang ugali ng mga bata. Ganyan. So, dito sana kami sa labas kakain, tingnan nyo. Kasi napaka-fresh ng hangin. Wait lang, i-check natin doon sa kabila. Tapon ko muna itong basura namin. Ang hangin talaga mga inday, oh. Nakapagaganda ng weather natin. Hindi ko pa din na-check ang post box natin. Ayan, oh. Ang ganda, ang liwanag, kaya lang mahangin. Pero, chooks to go mga inday. And then, tingnan ko muna dito. Baka dito kami kakain dito sa ilalim ng kahoy mga inday, dito sa ilalim ng puting ilaw. Dito oh. Ayan. So, dito, and then yung mga bata doon dito yung kwarto namin, and then doon yung mga bata. So kagabi din mga inday, katabi ko yung batang babae natulog, nagising na lang ako 1 o'clock, imbis na gusto kong magtabi sa kanya kasi nag-uusap kami. Kasi mga inday, yun na nga sinabi ko sa kanila, kung gusto nila ng karamay dito lang ako. Sabi ko sa kanila, kung gusto niyo ng kausap, ganyan mga inday, open up sa mga problema ninyo, dito lang ako, huwag kayong mahiya, ituring nyo ako na second mom ninyo. Ganitong buwan mga inday, napakaano na, ang dami ng apple. Sarado na natin to. So siguro magluluto muna ako ng french fries mga inday, and then tanungin ko yung mga bata sa pancake nila, baka yung pancake sa snack na nila. So yan, antayin natin yung mga bata na magising. Then dito, wait, ibalik ko muna itong mga plato ng mga gamit namin kahapon. Mag 12 o'clock na dito ng afternoon mga inday, yung mga bata hindi pa gising. Kasi matagal nga yan sila matutulog mga inday, mga madaling araw. So hindi ko naman sila pwedeng sawayin kasi dun sa kanila ganyan yung kinasanayan nila. Pwede ko sila pagsamihan na yung time na ngayon, 3 o'clock na. Pero hindi ko sabihin, stop ninyo yung cellphone ninyo. Hindi mga inday. Kasi may mga isip na yan sila. Yan. Kaya, hindi natin sila, hawak. Okay lang kung anak natin kasi pwede tayong magsaway sa kanila. Ganyan. Ay hindi, anak ko naman sila mga inday, pero hindi sila dito sa akin lumaki. Okay lang siguro nung mga baby pa sila, na-meet na nila ako, siguro sa mga 1 year old, 2 years old, or 5 years old, masabihan mo pa. Pero sa mga ganyang ugali, mahirap na mga inday, lalo na sa culture nila dito. Ganyan, so wala tayong magawa. Balik ko na dito itong mga baso. So, lulutuin ko yung 2 burger na tinapay mga inday. Para lang ito sa kanila, yung sa akin, iwan ko kung ano yung lulutuin ko na breakfast sa akin, or breakfast or lunch mga inday. So, ito, tig-iisa sila nito mga inday. Ilagay natin dito. Tapos, ito lulutuin ko na din ito para sa kanila ngayon. Kasi mamaya siguro aalis kami. Pupunta kami ng sa tawagan ni Helsinki. Doon kami kakain mga inday kasi ikakain ko yung mga bata, i-treat ko sila kasi hindi naman pwede mga inday, mga dodong na
ako lang palagi yung binibigyan ni Dodong, lalo na sa family ko, suportahan niya. Tapos ako, pag dito yung mga bata na mayroon naman sa aking pera kahit papano, mayroon naman maliit mga Inday. Kaya ipapakita ko din kay Dodong na hindi lang palagi sa family ko lang iniisip ko. Gusto ko din na mag-revenge din mga Inday, na wag niyang isipin na kanang I know na hindi naman siguro si Dodong mag-isip, para malaman niya lang mainday, para maano niya na hindi lahat ng time ang iniisip ko din family ko. Gusto kong iparamdam sa kanya mga Inday na importante din yung family niya, yung kadugo niya, ganyan. Kaya hanggang dito sila. Kung mayroon naman tayo, i-treat natin konti mga Inday. Yung mga bata, hindi naman sila, yung mga pagkain nila dito mga Inday, hindi naman mga mamahalin. Yung mga pagkain namin binibili ko sa kanila, yung mga butang ba, ganyan. Yung damit niya, okay nga lang yung binili ko, so okay lang din naman sa kanya. Sinuot na nga niya yung polo mga Inday. Sabi niya, pwede kong suotin yung polo. Sabi ko, no problem. So yan, lutuin natin yung itlog namin mga Inday. Ubos na. Nagbili ako ng 2 tray kasi palagi kami itlog. Tulog na tulog pa yung mga bata, kaya mahina yung boses ko kasi tulog pa sila. Mga Inday, o tingnan nyo, habang nagluto ako dito ako sa ano namin, dito sa Muragkuan ba, bintana ba, kumbaga sa Pilipinas, sa mga Bisaya, Jealousy. And then mga Inday, tingnan nyo, grabe lang lakas ng hangin, magbagyo diri sa amot. Paminawin nyo mga Inday ha, paminawa, haguros ra ang hangin. Ito na yung breakfast ng mga bata. Ayan, ito. Kung gusto nilang mag-snack or kung hindi yan maubos mga Inday, pwede nilang i-snack mamaya. So, ito yung sa bread. And then, yun yung parang kung gusto din nila ng tinapay. Then, si Eric kasi gusto niya ng ganyang sausawan. Kasi sausawan. Bas daw tosloanan, kung di doon sa amin tosloanan, suka-suka man, hindi man ganyan. Dito doon sa amin mga Inday, ito, wala ito doon sa amin doon. Aaminin ko talaga mga Inday, doon sa amin dati talaga pag may ketchup, sobrang saya na namin mga Inday, mga dudong. Feeling namin kami yung pinakamayaman. Hindi ko yan ikakahiya, kasi tinuod naman talaga. Feeling ko mga Inday yung ketchup, tapos dati yung magpipirito kami ng isda, tapos mabango siya mga Inday, binubuksan ko talaga yung bintana namin. Totoo talaga ito mga Inday. Pero yung bintana naman namin, jealousy, kawayan kasi yung ano namin bahay. So, lapos-lapos yun ang baho mo. Ana naman sila, kahumot sa inyong sudan. Anak ko dito nagperito. Dato, good me, charot. Yung mga ganyan mga Inday. Kasi napakasaya natin pag may mga dati lang. Ewan ko sa iba kasi yung mga rich kid dyan, hindi sila makakarelate. Tayong mga pobre, tayong mahirap, makakarelate tayo niya na kami minsan makakabili lang kami ng ketchup kung mga December, once in a year lang, pero minsan nga wala na kasi walang budget. Tapos mga Inday, yung noodles, yung sitawagan na quick chow man na sa atin. Humot ka yung beef, pero quick chow na di ay ito. Damihan namin yan ng tubig para kasi di ba dati masarap na pag yung sabaw ng beef, masarap na yan para sa atin mga Inday. Nilalagyan lang namin yan ng asin para higup-higup lang kami ng sabaw. Tapos yan, ako mga Inday nung bata pa ako, as 10 years old mga Inday, nakikita ko na yung parang ang hirap namin. Yes, mga bata ngayon, hindi yan sila makakaano ng 10 years old, hindi yan sila makaka-feel ng hirap. Tayo ng mga dati, makaka-feel tayo. Alam nyo, yung noodles, dinandamihan ko yun ng sabaw. Tapos si Papa talaga yung pinapalabi ko ba? Kasi tawag aning palabi. Kalabad ba aning Tagalog? Yung bang, si Papa yung
So may Tagalog aning ginapalabi oy. Basta nga hindi ko alam mga inday kung anong Tagalog sa pinapalabi. So yung mga ganyan, comment down below kung ano. So si Papa talaga yun at saka si Mama na lang. Inaano ko na lang mga inday, nagigibhoy ako. Tapos pumupunta ako doon sa auntie ko, yung si Auntie Iya, shout out sa aking iyaan sa Auntie Iya. Yun sila yung may tindahan dati mga inday. Doon ako kumakain tapos minsan may mga tira-tira sila auntie, kinukuha ko yan, tinatakbo ko doon kina mama at saka kina papa para lang may ulam sila. Ganyang edad mga inday, dati feel ko na yung parang ang hirap, ganyan, pero napaka-strong ko dati mga inday, mga dudong, kasi nakayanan ko yung mga ganyan. Tapos yun na nga, nagtrabaho ako ng katulong. So nag-umpisa doon ako mga inday na parang nakakatulong na ako kina mama. Ang sahod ko dati is 800. So pinapadala ko kay mama yung 500, yung sa akin 300. Minsan nga walang-wala sa akin 100. Si Auntie Baby din, yung mga auntie ko na kapatid ni Papa, binibigay ko sa kanya ng 300, ibibili ko ng panty. Yung panty dati mga hindi na stripe nga, kumaihian ni mo baho, good kaayo bisong, oy. Matuluan lang siya mga hindi, basta oy, yung ganyang panty mga hindi, tawagan na sida, murag mustikero, ganyan yung panty ko dati mga inday. Ang dati 150 isang dosina na ganyan siya mga inday, mga dudong, kaya namimiss ko yung mga ganyang life sa atin. So ngayon mga inday is anuhin ko na yung mga bata, papakainin ko na or tanongin ko yung, kasi yung lalaki ano na siya, mata na ba, din yung babae tulog pa. Kaya yan yung atong breakfast today. Breakfast with lunch. So, sa kanila ready na. Ayan yan. So, mga inday, napakaswerte natin ngayon na napakaswerte ko na nakarating ako dito kay Dodong. Hindi man kami mayaman mga inday, at least nakakain namin yung gusto namin, nakakain ko yung gusto ko. Dito kay Dodong, ano lang siya mga inday, give and take. May nagsasabi nga hindi daw ako palaging magagastos. Yung mga inday, yung mga gastos ko is 1 euro, 2 euro, 3 euro, hindi siya malaki. Ganyan, hindi naman yung gastos, hindi katulad ng iba ng mga mamahaling bag. Wala akong ganyan mga inday, kaya huwag kayong mag-alala sa nagsasabi, huwag kang gastos ng gastos. Hindi yan gastos mga inday, nagbibili lang ako kung yung mga kailangan ko. Hindi naman mamahalin yung mga needed ko mga inday sa aking katawan. Alam nyo yan, sa mga solid supporters ko, alam nila yan. Sa mga nagsasabi ang arte ko, piling mayaman ako, ay, bahala mo diha, ay, problema na ninyo. So, mga inday, ayan, tapos nang kumain yung lalaki. Kami na lang yung babae. Come here. Ay, kami na lang dalawa ng dalaga. Hindi pa kumain. Yung lalaki, ayun na. Ang dami niya nakain ito. Kasi ito nga yung favorite nila. Ito yung sa akin mga inday. Try natin. Kasi yung mga bata hindi kumakain ito eh. Parang sour. Eric? Come here. Do you want to try this? Try this. It's very delicious. No. You don't. I don't know if you like. If you don't like, it's okay. This one. I don't know the sauce. Try only this one. The potato. You try. If you like it. Yeah. Try. What? It's okay. Yeah. This is yours. Alam niyo mga inday, itong mga bata na to, hindi sila mga maarte, hindi sila mga inday, yung iniinuman ko like sa mga juice or sa coke, kung ano yung iniinom ko, yun lang din yung, parang isa na lang din kami mga inday, ganyan sila. Hindi sila parang naano sa akin na galing na sa bunganga ni Aileen. Good morning! What time you sleep? 2. Oh, that's why. You wake up you sleep so late. Because what are you doing? You play phone. Yeah. So mga inday, tapos na kaming kumain. And then, itong mga pagkain ng bata, dyan lang yan. Kasi mamaya-maya kunti kakain lang din naman sila. And then,
dyan. Mamaya ko nahugasan, ang unahin ko doon sa sala. Magpapatulong ako sa kanila na mag-ayos doon. Kaya before sila maghiga-higa. Eric, I'm Nick. We clean her. We fix first and then if finish her fix, then we lay down, okay? Okay, we open this first. I need help me here. Yeah. Eric, get your own charger. This one fix first and then put it there. I need your charger also. Your headset. Like this. Like that. And then put it there and then it finish. Or we fix this and then we lay down again. Okay. Put here and cell phone. Bag and put our room. Here. So, mga inday, mga dudong, tapos na kaming maglinis ni Aini. Ayan, and din si Eric din. So, si Eric andoon sa kwarto namin. Sabi ko, pumasok siya doon sa kwarto para kami kasi dalawa ni Aini, mga inday. Ano kami maingay kami dalawa. Minsan nagkakantahan kami doon sa higaan niya. So, yan. And then, mga inday, mga dudong, may sasagutin lang akong comment kasi may nagko-comment doon na ano daw ako, tawagan ni, kanang sinungaling daw ako kasi sabi ko daw wala pang anak si Dudong. Actually, mga inday, mga dudong, nasagot ko na to sa last year na vlog ko, pero marami kasing bago ngayon and then marami ding nalilito sa akin. May anak pala si Dudong, bakit sabi ni Inday siya yung pinakaunang asawa, siya yung unang pinakasalan. So ito yun siya, mga inday, mga dudong, kaklaruhin ko sa inyo. Linawin ko yung utak niyo. I know na hindi ko dapat i-explain sa inyo and I know na hindi ko dapat ipaalam sa inyo, pero para clear lahat sa inyo kasi gusto ko din, mga inday, na open din sa inyo. So ito yun siya, mga inday. Si Dudong talaga sana wala siyang isip sana na mag-asawa talaga, ganyan. Pero nung nakita niya yung kagura yung lubot ni Inday ito, mga inday, mga dudong, at saka mga maninay, nung nakita niya ako, mga inday, and of course, alam niyo naman yung 6 appeal ng mga nitibo, basta manubo, mga inday, mga dudong, malakas talaga yung 6 appeal nila, kaya nabihag ko agad yung kagura ni Dudong na puti. Yan, mga inday, yung mga Bisaya lang nakakaintindihan ng kaguran, mga inday. So yan, kasi sabi nila, sinungaling nga daw ako. So ito yun siya, mga inday, mga dudong, bago ang lahat-lahat ng pangyayari, hindi ni Dudong asawa yung ina ng mga bata. Hindi ni Dudong Juwa yung ina ng mga bata. Hindi sila nag-torjak or basta yun na yun, mga inday, hindi sila naggumawa ng
kapareho nila ay yung ginagawa ng mag-asawa. Itong mga bata na to mga Inday, nabuo sila kasi si Dodong kumbaga nagbigay lang siya ng ano niya, ng similya na yung duga niya mga Inday, mga Dodong. Binigay niya doon sa babae, nag-donate si Dodong. Kasi itong ina ng mga bata mga Inday, parang family ano nila, parang family close friend, something like that. Kasi yung ano mga Inday, yung kapatid ng asawa, ay yung kapatid ni Dodong, yung asawa niyan, asa siya? Ang kapatid ni Dodong, yung asawa, kapatid nitong ina ng mga bata. Kaya ganyan. At saka dito sa Europe, mga Inday, normal ang ganyan. Normal yung mag-donate, yung ganyan. So, nabuo ito dahil sa donate, pero hindi sila Dodong nag-ano na may relasyon sila doon. Sa babae, wala mga Inday, mga Dodong. Kumbaga, yung babae ang, nagastos lahat-lahat kasi yung babae mga Inday is may asawa siyang kapareho niya babae. So alam niyo na yan, parehong tomboy at saka yung mga ganyan-ganyan mga Inday, mga Dodong. At saka yung kinakasama din ng mga bata is mayroon ding anak. So ang ginawa din pareho din yung proseso ni Dodong. Hindi kaano-ano yung lalaki. Yung sabi ko sa inyo, yung last vlog ko na may lalaki doon, ama ng mga kapatid nitong mga bata. Kung mga kapatid na nila kasi parang nagsunod-sunod silang lumaki, ganyan siya. So, yan mga Inday, mga Dodong, yung ano nila na, ito mga bata na to, donor lang. Bakit dalawa? Baka nalilito kayo. Imposible naman kung donor lang, ganito, ganyan. Bakit dalawa? So, ito yun siya mga Inday, mga Dodong, yung similya ni Dodong at saka yung babae, yung niref nila, premise nila, tapos in-inject na naman nila, ganyan mga Inday, mga Dodong, yung proseso. So ito mga bata na to, 1 taon lang yung gap nila, yung lalaki 11 years old, yung babae 10 years old. So yan yung gap ng nila mga Inday. So dito sa kanila kasi sa Europe, okay na okay yan mga Inday. At saka bakit sabihin niyo, bakit si Dodong nagkuan? Kasi may nagbabasa din ako, kaya pala si Dodong ayaw niya nang ayaw nang magkaanak sa'yo. Ito yun mga Inday, mga Dodong. Gusto ni Dodong magkaanak kasi gusto niya yung family talaga, yung totoong namin mga Inday, yung totoong anak, hindi yung mga bata kasi mga Inday is pinapahiram lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala kaming karapatan, walang karapatan si Dodong, walang right si Dodong nitong mga bata kasi depende lang sa ina ng mga bata kung gusto ipakita, kung okay lang na mag-meet sila nitong ama nila. Pero si Dodong mga Inday, mga Dodong, kahit ganyan yung niya, kahit ganyan yung estado nila, nagstano siya na ama kasi napakabait din ng babae kasi pinaalam niya na yan yung ama ninyo. Kasi yung mga bata kasi nalilito din yan sa paglaka nila, nalilito sila, bakit kami nabuo dito kung hindi kayo gawa ng mga gawain. So yun mga Inday, sabi na pinapaalam naman, alam naman nila yung proseso nila kung bakit sila nabuo dito. So kailangan mong i-explain kasi yung mga bata dito mga Inday, mga matatalino, basta yung mga iba yung utak nila, kaya kailangan mong i-explain sa kanila. So yun ang story mga Inday, mga Dodong, na itong mga bata is ang similya ni Dodong binigay lang doon sa babae, yung babae yung nagastos. Para clarify kasi marami akong nababasa, sinungaling ka, sabi mo walang anak si Dodong, sabi mo hindi si Dodong nakapag-asawa dati, sabi mo ikaw yung pinakauna. Yes mga Inday, mga Dodong, ako yung naka-virgin si Dodong. Yes mga Inday, ako talaga yung unang pinakasalan ni Dodong mga Inday. Kaya i-clarify ko sa inyo na itong mga bata is ganun yung proseso nila. So sana nalinawan kayo na yan yung story ng mga bata. Kaya dito din yung mga bata, sa tagal din ng mga panahon, 2 beses pa ni Dodong nakasama itong mga bata. Yung last year, kasi dito na ako, komportable yung ina ng mga bata, nandito ako, maaalagaan ko yung mga bata, ganyan. Kasi nung last week mga Inday, na nagdesisyon na pupunta yung mga bata dito, sinabi talaga ng ina mga bata na tulungan mo ako, na itong mga bata marunong sila sa mga marunong sila sa gawain kunti. Hindi ko naman sila pinupush mga Inday na gawin nyo ito. At least paunti-unti, alam nila, hindi pinapakita ko sa kanila na ito dapat ang gawin dito sa loob ng bahay, maglinis ka, mag-asikaso ka, ganyan mga Inday. And then dito mga Inday, mga Dodong is open-minded, walang malisya. Baka sabihin na naman, kung donor lang, bakit pinapaano si Dodong, bakit pinapakilala niya yung mga bata, bakit si Dodong magiging ama. So depende na yan sa inyo mga Inday, mga Dodong, kung ano yung isipin nyo. Basta sa amin is alam ko yung side ng asawa ko, alam ko yung buong story ng asawa ko, alam ko yung story ng mga bata kasi mga Inday dito sa Europe is open.
open lahat-lahat. Pwede nilang gawin lahat mga inday. Basta may pera ka lang, pwede mong gawin. Pero sa amin, hindi ha. Kung anong talaga namin, hulmahin talaga namin, dasok-dasok, pinatadasok-tasok talaga yung aming gagawin mga inday. So sana, mga inday, mga dodong, huwag nyo na akong i-bash, huwag nyo nang iba si Dodong, kasi yun na. Pero nasa sa inyo yan eh. Nasa sa inyo yan kung maniwala kayo or hindi, wala akong magawa. Kasi sa Pilipino kasi is gusto nila to say is to believe. Ganyan tayong mga Pilipino eh. Hindi sila maniniwala, baka usap-usap lang, ganito, ganyan, imposible. May question mark talaga palagi tayong mga Pilipino. Imposible, ganito, ganyan. So iba dito, iba dyan sa Pilipinas. Sobrang maano ang proseso dito mga inday. Sobrang kakaiba. Kaya yan mga maninay, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. So maraming salamat mga inday sa mga taong nakakaintindi. Actually, nasagot ko na to sa last year kong vlog. Pero marami na tayo ngayon. Maraming hindi nakakaalam. So yan, sa mga open-minded dyan, maraming salamat. Sa mga nakakaintindi dyan, nakakaintindi sa akin, okay, thank you so much. Sa mga hindi nakakaintindi, problema na mo iyaan. So yan lang mga inday, mga dodong. Siguro mag-end ako ng aking vlog kasi aalis kami ngayon nila Dodong. So thank you so much for always watching my vlog. So hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and then click the button para updated kayo sa lahat ng mga video natin mga inday. Marami pa tayong magaganap na magaganda mga maninay. So thank you so much din sa pagsuporta niyo sa mga ka-vlogger ko and of course my sister-in-law. Maraming salamat din kay Ate Doc. Ate, thank you so much ate. Sobrang napakabait mong tao. Hindi kami makapaniwala na darating ka sa buhay namin. Na sobrang bait mo, na tinuring mo kaming mga kapatid mo. Tinuring mo kaming anak mo. Lahat ate Doc. Thank you so much and mag-ingat ka palagi. God bless you and kitos and ciao ciao mga inday, mga dudong.